Magandang araw sa iyo, kaibigan. Meron lang akong gustong ibahagi tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Habang ako'y nagbabasa dito sa Romans chapter 10, 1 to 4, ay nakita ko ang paraan para maligtas. At ayon kay Apostol Pablo, kanyang nahatulan ang kanyang mga kababayang Israelita na hindi ligtas. Pansinin po ninyo ang Romans chapter 10, verses 1 to 4. King James Bible po ang ginagamit kong Bible. At ito po ang nakasaad dito sa verses 1 to 4. Sabi po ng Biblia sa verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Para po bang pinalalabas ni Apostol Pablo na hinahatulan po niya na ang kanyang mga kababayang Israelita ay hindi ligtas? Pwede kaya yon? Pwede kayang humatol ang isang tao na hindi ligtas ang kanyang kapwa? Dito po ay makikita natin si Apostol Pablo ay humatol talaga. Bakit siya nakahatol na hindi ligtas ang kanyang mga kababayang Israelita? Of course, hindi naman siguro lahat, pero saksi siya, mga kapatid, sa pinaniniwalaan at mga bagay na ginagawa ng kanyang mga kababayan. Tingnan niyo po ang sinasabi sa verse 2. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Sinasabi ni Apostol Pablo na hindi ligtas itong kanyang mga kababayan sapagkat pinatototohanan niya na masigasig sa Diyos. Ibig sabihin masipag, naglilingkod, gumagawa ng mga bagay na pangrelihiyong gawa. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo na ang pagiging zealous sa gawain ng Diyos ay hindi nakapagligtas sa kanila? Alam nyo, may kulang. Kasi ang sabi po niya, kayo ay mga masigasig sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. Ibig sabihin, meron palang dapat maunawaan, maintindihan ang isang tao bago po siya i-declare ng Bible na ligtas. Dahil meron po talaga na nakasulat sa Bible na buhay pa, ay idineklara na ng Diyos na ligtas. At ang kaligtasan ito ay kaligtasan mula po sa apoy ng impyerno kapag namatay. Ngayon, pansinin po natin mabuti. Anong sabi sa verse 3? For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Nais kong Tagalogin, mga kapatid. Sapagkat sila ay mga ignorante o walang alam sa katuwiran ng Diyos. And going about to establish their own righteousness, at sila ay nagsisikap na itatag ang sarili nilang katuwiran o righteousness, ay hindi nagpasakop ng kanilang mga sarili sa righteousness of God. Mga kapatid, nung isang araw, ako po ay nakakita ng mga kabataan na nakasuot ng modest apparel. Mga nakapalda po sila, mga kapatid. Tinanong ko, anong religion nyo? At ang sagot sa akin ay, Baptist po kami. Ah, ganun ba? Congratulations, sabi ko. At doon po ay isinare ko, mga kapatid, itong verses na ito. At sabi ko sa kanila, paano kayo naligtas? Sinabi nila na tinanggap nila ang Panginoon. Sumunod sila sa panalangin. Pero sabi nung isa, hindi ako naligtas nung araw mismo na pinasunod ako sa prayer. Bagkos, inulit ko yon sa bahay sapagkat doon ko ginawa ito ng mataimtim at totoo sa puso ko. Maraming tao ang ginagawang batayan yung panalangin ng pagtanggap para sabihin sila'y naligtas noong araw na yon. Hindi ko mahatulan kung tama ba ang kanilang kaligtasan kasi di ko naman nakikita ang puso. Ngunit tinanong ko sila, sabi ko sa kanila, kasi binasa po namin itong talatang ito sa kanilang cellphone. So binasa namin ito at tinanong ko sila, kayo ba'y masigasig sa church? Sabi niya, opo, kami po ay naglilingkod. Kami po ay, kaya nga sila ay nakapalda sapagkat maging sa labas ay talagang sila'y aktibo, mga kapatid.
Lagi din po sila nag-aakay ng kaluluwa. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa kanila ito, ano ang righteousness of God? Dahil ayon kay Apostol Pablo, hindi ligtas ang mga kababayan niyang Israelita sapagkat hindi nila alam ang righteousness of God. Tanong ko sa kanila, kayo, alam nyo ba? Hindi po sila nakaimik at hindi po nila alam kung paano sagutin. Marahil, hindi lang nila matukoy ang eksaktong pagpapaliwanag. Kaya hindi nila masyadong maipaliwanag. Hindi ko sila mahatulan. Pero hindi po nagtagal ang aming conversation. I just encourage them na maunawaan nila kung ano yung righteousness of God. Kasi kung hindi, i-establish nila, gaya ng mga Hudyo, ang kanilang own righteousness. At ang sabi ng Bible, hindi po sila ligtas. Sino mang tao, sino mang kabataan o member ng church na pinasunod po sa prayer para maligtas, ang tanong ko po sa inyo ay ito, nauunawaan niyo po ba kung ano po yung righteousness of God? Kasi yan ang problema po ng mga Hudyo. Sa panahon ni Apostol Pablo, masigasig sila sa Diyos. Pero di alam yung katuwiran ng Diyos. At dahil doon ini-establish nila, itinatatag nila ang kanilang sariling righteousness. Ang sabi po ng ating Apostol Pablo sa verse 4, "For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth." Kaibigan, nais kong ipaliwanag sa iyo na ang righteousness of God ay ayon sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, the gospel of the grace of God. Anong ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tayo ay ganap na makasalanan. Meron tayong dalawang uri ng kasalanan. We are sinner by nature and we are sinner by choice. Pag sinabing by nature, nananalaytay na sa ating pagkatao ang pagiging makasalanan. Pag sinabing sinner by choice, nung tayo'y nagkamulat na, nagkaroon na tayo ng pag-iisip, lagi nating mas pinipili ang mga bagay na kasalanan kaysa sa kabutihan. Sa totoo lang, aminin nyo man o hindi, mas marami tayong naiisip na mali. Mas marami tayong nagagawang mali kaysa sa mabuti. Dahil doon, ang Diyos ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Tinubos niya tayo. Siya ang humalili sa ating mga kasalanan. Kanyang inalis ang ating mga kasalanan. Kahit na tayo ay mga hindi pa isinisilang nung namatay si Kristo, pero ang benepisyo ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay ay naging sapat para sa atin na hindi nabuhay nung panahon na yon. Ang righteousness of God ay ang gawa ng Diyos para maligtas ang tao. Ang righteousness of men o yung tinatawag na own righteousness ay paraan o gawa ng tao para siya ay maligtas. Lahat ng pangrelihiyong gawa ng tao, panalangin, bautismo, pagsali sa choir, o anumang pagiging kaaktibuhan sa loob ng church, hindi ka ililigtas niyan. Kahit na ikaw ay nag-pray ng isang daang sinner's prayer, pero di mo lubos na naiintindihan ang ginawa ni Jesus Christ, na ito'y sapat na para ikaw ay matubos. At hanggat hindi mo pinananaligan o pinagpapahingahan, hanggat hindi ka nagre-rest sa ginawa ni Jesus Christ, sapagkat ang sabi ng Bible, na satisfy ang God the Father. Nung si Jesus Christ ay tinubos tayo, nung si Kristo'y nasa pagdurusa, sabi ng Isaiah 53 verse 11, "And he shall see the travail of his soul, and shall be satisfied." Kung ang Diyos Ama ay nasatisfied sa ginawa ni Jesus Christ, ang bawat tao na gustong maligtas ay dapat masatisfy doon sa ginawa ni Jesus Christ. Huwag mong dadagdagan ng kahit ano, kundi pananampalataya lamang na yon ay sapat na
At dahil doon ay welcome ka sa langit kapag ikaw ay namatay, wala kang ibang pananaligan na gawa mo o gawang pangrelihiyon, kundi yun lamang ginawa ni Kristo. Kapag naunawaan mo ng lubos at sinampalatayanan mo ng lubos ang katotohanan ito, ikaw ay magtataglay ng kaligtasang di nawawala. Kaya anong sabi doon sa verse 4? For Christ is the end of the law. Hindi sinasabi dito na tinapos niya ang bisa ng moral law. Ang moral law ay dapat pa rin nating sundin ngayon. Pero kung iisipin ng tao na ang pagsunod sa moral law ang magliligtas sa kanya, nawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Kung kaya't, maliwanag na sinasabi ng Bible, si Kristo ang katapusan ng batas para sa katuwiran, para sa righteousness ng bawat isa na sumasampalataya. Kaibigan, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Maaring mamayang gabi, maaring mamaya na, ay mawala ka sa daigdig na ito. Tiyak mo na ba ang iyong patutunguhan? Huwag magbaka sakali. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ikinagagala kong ibahagi ito sa iyo sapagkat naranasan ko na makapagpahinga sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya ako ay pupunta ng langit hindi dahil sa ako ay gumagawa ng tama at kakaunti yung ginagawa kong mali. Ang basis ng pagpunta natin sa langit ay yung kompleto at sapat na ginawa ni Kristo. Kaibigan, pasalamatan mo ang Diyos. Pwede mong sabihin sa Kanya, Panginoon, thank you. Naunawaan ko na ikaw pala ang tumubos sa aking mga kasalanan. Salamat po sapagkat ako pala'y welcome na sa langit. Mga minamahal, nawa po naging malinaw sa inyo ang katotohanan ito.